Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwal ka. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ginugunita natin si San Martin ng Tours, obispo. Kilala po siya sa pagkakawang gawa, pagtulong, pagbibigay. Kahit mahirap, kahit halos walang matira, nagbibigay siya. Sa mga pagkakataong hindi natin nakita, yung mga nagugutom, yung mga nangangailangan, yung mga walang maisuot, sa mga pagkakataon na hindi tayo nagbigay ng tulong, magbalik tayo sa Diyos at humingi tayo sa Panginoon ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamumuhay at pagpanaw ng obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Mula kay Pablo, alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo. Sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos. Palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makapaglalapit sa atin sa Diyos at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago pa lalangin ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Ipinahayag naman ito sa takdang panahon at ipinagkatiwala sa akin upang ipangaral ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito, tunay kong anak sa pananampalataya, ipinagkaloob sa ating lahat. Sumaiyo nawa ang pagkalinga
at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Iniwan kita sa Kreta upang ayusin ang mga bagay na wala pa sa ayos at pumili ng matatanda sa simbahan sa bawat bayan. Ayon sa itinagabilin ko sa iyo, ang pipiliin mo'y yaong walang maaaring ipintas. Minsan lang nag-asawa, ang mga anak ay mananampalataya at hindi magulo o matigas ang ulo. Kailangan walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng simbahan sapagkat ang pamamahalan niya ay mga gawaing ukol sa Diyos. Kailangan hindi siya palalo, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi mapusok o gahaman. Bukas ang tahanan, may ibigin sa kabutihan, may sariling bait, tapat makitungo sa kapwa, masunurin sa Diyos, at marunong magpigil sa sarili. Kailangan matatag siyang nangahawak sa tunay na aral upang ito'y maituro sa iba at maipakilala ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigan, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutan pumasok na tao? Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit, nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilangang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon at makapito ring lumapit sa iyo at nagsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ng Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butid ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo
sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, susunod ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-32 linggo ng karaniwang panahon at ngayon po ay ginugunita po natin si Saint Martin of Tours. Siya po ay kilala sa kanyang pagkakawang gawa. Siya po ay pabibigyan na dapat, kaya lang nag-volunteer muna siya bilang sundalo. At doon sa kanyang paglalakbay bilang sundalo, ang isang gabi, meron daw pong isang pulubi na natagpuan niya, giniginaw, at tinulungan po niya. Ang tulong na ibinigay po niya ay yung kanyang balabal. Ang ginawa daw po ni Saint Martin ay hinati niya sa dalawa yung kanyang balabal at ibinigay yung kalahati dun sa palubing giniginaw at kalahati sa kanya. Kumbaga, handang magtiis, maginaw. Pero at least, mabubuhay yung pulubi kahit kalahati lang. At siya din, mabubuhay, makapaglalakbay siya, makakapagpatuloy siya dun sa kanyang paglalakbay. Kahit kalahati lang ang balabal. Nakatulog po siya doon sa kampo nila ng mga sundalo. At napanaginipan po niya ang ating Panginoong Jesucristo. Tuwang-tuwa daw. May ipinagmamalaki sa mga kasamang mga banal, mga anghel. At ang pinagmamalaki daw ng Panginoong Jesucristo, tingnan niyo yung hawak ko. Ito yung ginamit kong balabal. Ibinigay ito ni Martin. Ang pinaglingkuran ni Saint Martin ng Tours ay si Jesus mismo. Kay Jesus niya binigay yung kanyang balabal. Sa tuwing ikaw ay tutulong, magmamalasakit, maglilimos, tingnan mo ang mukha ni Jesus doon sa mga taong iyong tinutulungan. At makikita mo yung kahulugan ng iyong pagtulong. Ito rin po yung ebanghelyo ng linggo kahapon, pagtulong, pagbibigay. Kapag ikaw ay pinagpapala ng Diyos, isa lang ibig sabihin yan, gusto ng Diyos magbigay ka. Kapag lumalaki ang pagpapala ng Diyos sa iyo, ibig sabihin nun, gusto ng Diyos mas malaki ang ibigay mo. Yung pagbibigay po natin, pagtulong natin, ay pagpapakita ng tiwala sa Diyos. Kasi pwedeng gamitin natin para sa sarili, yung oras natin, yung biyaya natin, yung talento natin, gamitin na lang natin para sa sarili. At magiging maayos tayo. Pero kapag ginamit natin sa iba, nandun yung parang risk, paano na ako? Pag binigay ko to sa iba, siyempre mawawalan ako. Paano naman ako? Pero kapag nagbigay ka pa rin, ito yung nagpapakita ng tiwala eh. Paano ako? Si Lord ang bahala sa akin. Basta mahalaga, makapagbigay ako. Paano ako maglalakbay, maginaw? Binigay pa rin ni Saint Martin yung kalahati ng kanyang balabal. Ang Diyos ang magpoprotekta sa akin sa lamig, sa ginawa. Ang Diyos ang magpoprotekta sa akin, kaya makakauwi pa rin ako ng ligtas sa aming kampo. Ang Diyos yung bahala din doon sa pulubi. At least meron siyang balabal ngayong gabi na ito. Yung pagtulong, yung pagbibigay, yun yung pagpapakita ng tiwala. Kasi may mawawala sa atin. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala doon sa pera mo, doon sa talino mo, doon sa talento mo. Hindi. Kasi ibinigay mo eh. Ang pinanghahawakan mo, hindi yung mundo, yung kakayahan ng tao, hindi.
ang pinanghahawakan mo ay yung magandang magagawa ng Diyos. Kaya sa pagbibigay, sa pagtulong, sa paglilimos, lalo tayong nagiging bukas para tumanggap ng napakalaking milagro. Kasi yung pagtulong natin, ito yung nagpapakita ng ating pananampalataya. At tandaan mo kapatid, nagaganap ang milagro ayon sa ating pananampalataya sa Diyos. At dito nga po sa atin pong Ebanghelyo, narinig po natin na sa buhay na ito, hindi daw po mawawala yung sanhi ng pagkakasala. Meron talaga kahit saan ka magpunta, may tutukso sa'yo. May mga pagkakataon talagang mahihirapan ka. May mga pagkakataon parang may pipigil sa iyo. Huwag ka nang tumulong, huwag ka nang magbigay, huwag ka nang magpatawad, huwag ka nang humingi ng tawad. May mga magdudulot Hindi mo maiiwasan yan. Sa mundo na ito, may mabuti at meron ding masama. Ganun talaga sa mundo na ito. Bakit ganon? Minsan, baka tanungin natin si Lord, Lord, ba't ba kailangan pang mahirapan? Ba't kailangan pang magsakripisyo? Ba't kailangan pang mag-struggle? Hindi ba pwedeng madali na lang lahat? Pinapayagan ni Lord yung hirap Pinapayagan ni Lord yung problema, yung sakit. Bakit? Kasi kapag walang problema at madali ang lahat, yung madali na mayroon ka ngayon, yung maganda na mayroon ka ngayon, maganda yung pamilya, maganda yung trabaho, maganda yung relasyon mo, yung maganda na mayroon ka ngayon, kapag walang hirap, mawawala agad yan. Kasi hindi ka tumatag, hindi ka nahubog. Kaya pinapayagan ng Diyos yung hirap Kasi iyan yung magpapatatag sa'yo upang yung maganda na meron ka, yung maayos na meron ka, mapanatili pa lalo. Mapanindigan mo, maipaglaban mo, maipagdasal mo. Kasi nahuhubog ka ng mga pagsubok sa buhay. Ang paanyaya lang ng Diyos, kapit ka ng maigpit, kang bibitaw. At tandaan mo kahit may mahirap kang pinagdaraanan sa kasalukuyan, hindi ka kailanman magiging mag-isa. Kasama mo ang Diyos, nandiriyan ng Diyos, na kahit mahirap, yung hirap na pinagdaraanan mo, gagamitin ng Diyos upang maging tagahilom ka ng Diyos para sa iba. Yung bang, ang tindi kasi nung pinagdaanan mo, ang laki ng hirap na pinagdaanan mo, pero napagtagumpayan mo nalagpasan mo, ang mangyayari, magiging inspirasyon ka ngayon para sa ibang taong nahihirapan din. Yung bang makikita nila, ay nakaya niya, makakaya ko rin. At ikaw din kaya mong sabihin sa iba. Yung iba na nawawala na ng pag-asa, yung ibang parang susuko na, kayang-kaya mong sabihin, magtiwala ka sa Diyos. Kayang-kaya mong sabihin, magpatawad ka. Yung away ninyo, hindi worth it yan. Yung gulo sa pamilya, hindi worth it yan. Magpatawad ka. Magparaya ka. Kayang-kaya mong sabihin yun kasi pinagdaanan mo. Ibig sabihin, pinayagan ni Lord na makaranas ka ng matinding hirap, tapos hinilom ka ng Diyos upang ikaw na nahilom ay gagamitin niya upang hilumin din yung iba. Ito pa po yung hirap natin.
it pushes us closer to God. Kaya yung hirap na pinagdaraanan mo, huwag mong ilalagay sa harap. Huwag mong ilalagay sa gilid. Lagay mo sa likod. Para yung hirap na yan, it will push you to prayer. It will push you to trust more in God. It will push you para lalo kang maging malapit sa Diyos. Kasi minsan kapag madali ang lahat, parang nakaasa na lang tayo sa sarili, nakatingin na lang tayo sa sarili. Minsan pinapayagan ni Lord yung hirap para malaman mo, oo nga pala, hindi ko kaya itong mag-isa. Lord, tulungan niyo po ako. And then, yung pagpapakumbaba mo, it will open up blessings sa buhay mo. Sinabi ng mga apostol, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Kasi ang hirap po ng pinagagawa ninyo. Paano kami mananatiling nakakapit sa iyo kapag nahihirapan na kami? Paano naming magagawang magpatawad kapag 7 beses nang nagkakamali, paulit-ulit, yung mga minamahal namin, paulit-ulit kaming nasasaktan. Paano kami magpapatawad? Anong sabi ng Panginoon? Kahit sinlaki ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, kaya mong sabihin sa puno ng sikomoro, mabunot ka at matanim sa dagat. Ibig sabihin, bibigyan at bibigyan ka ng Diyos ng kakayahan. Basta kapit ka lang, manalig ka lang, magtiwala ka lang. Gagawa ang Diyos ng paraan upang bumuti ang lahat. At kahit anuman yung hirap, pagsubok o tukso na pinagdaraanan mo ngayon, tandaan mo hindi ka nag-iisa. God is with you. At kung parang walang nangyayari sa paligid, tandaan mo, God is doing something. At yung pinagdaraanan mo yan, lilipas yan. Yung bagyo, ang daming bagyo ngayong taon na ito, parang pang-5 na itong super typhoon, kung wag naman sanang lumakas pa. Pero tandaan mo, kahit gaano kalakas yung bagyo na yan, titigil din yan. Yung baha, yung malakas na ulan, kahit gaano kalaki yung tubig, huhupa din yan. Yung gabi na nararamdaman mo kahit gaano kadilim, mamaya sisikat ang bukang liwayway, sisikat ang panibagong umaga na puno ng pag-asa. Lilipas din yan. Yung problema na yan hindi permanente. But God's love will continue. God's love will persist. Panghawakan mo ang plano ng Diyos. Malalagpasan mo yan. Mapagtatagumpayan mo yan. Basta kasama natin ang Diyos. Amen. Tinuturo ng ating guro na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal na pagtanggi sa kasamaan. Inialay natin ang ating mga panalangin ngayon nang may pagpapasyang magsakripisyo upang sundan ang Panginoon. Ating tutugon, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway magwagi sa kanyang pagpapunyaging labanan ang kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos laban sa kasamaang sumisira ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinaging manhid na ng kasalanan
naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbago ng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway palakasin sa kanilang dinaranas na pagsubok at maialay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway akayin sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng matapang na pananampalataya upang maging malakas at matatag kami sa aming paglaban sa kasamaan ng mundong ito. Iniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin mga kapatid, pagkatong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita sa San Martin upang sa pamumuhay namin araw-araw itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa maiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, na yung si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa'y napuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang galis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco, aming Santo Papa, ni Honesto, aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso, San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng Panginoong Sus, tumawag tayo sa Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, susundin ang loob mo dito sa lupa.
Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigaya ng kapayapaan. Kapayapaan po. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, Ano daw karapat- hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Martin ng Tours. Kabanal-banalang San Martin, bagabat ipinanganak ka na isang pagano at sa murang edad ay naging sundalo, ay hinirang ka pa rin na maging lingkod ng simbahan at kawan ni Kristo. Sa iyo itatanim ang binhi ng tunay na kabanalan at sa iyong pinalago sa pamamagitan ng iyong pagmamalasakit at habag sa lahat ng taong nangangailangan ng kalinga at pagmamahal ng Diyos. Maraming kaluluwa ang iniligtas mo at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kadiliman sa pamamagitan ng iyong panalangin, pagpapakasakit at pagpapala. Kami ay kababaang loob na humihingi na ipanalangin mo sa ating mahabaging Diyos na ipagkaloob ang aming mga kahilingan. At hangad din naming maging karapat dapat kaming tumanggap na kaloob ng biyaya at awa ng ating Panginoon na maglalayo sa amin sa kadiliman
at aakay sa kaliwanagan at paghahari ng Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkaloob mo sa aming nagsasalo-salo sa piging ng pagkakaisa, ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay, upang katulad ng buong-buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo ang mga kaluluwa ng aming mga mahal na kapatid na yumao sa daigdig na ito at nananatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian. Pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Layo mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu, at makapiling sana nila ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan mo, kaisa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose, patron ng mapayapang kamatayan. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sa iyo rin. at pagpalain at ingatan kayo, pagalingin kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami. Dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilin kami sa kapayapaan at sumamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo presisti eis, Omne declamentum mense aventem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis iutas sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Banal na pagpupuri, purihin ng Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit.
Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, ang kanyang kalininisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalininisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.